mga saswang! Welcome back to my YouTube channel! So ayun mga saswang, today is mag-update kami sa aming bagong bahay. Ayan, dahil mga saswang nitong mga nagdaang araw is talaga ng mga sunod-sunod ang pag-ulan, and ngayon nakita namin na medyo nagpapakita na ang haring araw. So ayan, mag-update na tayo dahil hindi kami nakapag-update kasi nag-uulan-ulan nga. So ngayon, dahil maganda-ganda ang panahon, i-take na natin tong opportunity na to na pumunta at magbigay ng update, di ba? Para ere-erecho na! Ayan mga saswang, so excited kung ano na nga bang yung mga natapos nila ngayong araw. So ayan, sana magtuloy-tuloy lang ito kasi ayaw talaga namin nag-uulan-ulan kasi nga nadidelay yung gawa nila. So ayan, thank you Lord dahil nagpakita ang araw, and sana maging consistent, wag nang umulan. So malapit na rin naman kami mismo sa aming bahay. So doon na lang tayo mag-update. So bye! So ayan mga saswang, finally andito na kami sa ating bagong bahay. So kaya naman mga saswang, mag-update na tayo, and ngayon ko lang din nalaman na weekend pala ngayon. So holiday, wala palang pasok at walang gawa. So ayan, makakapag-update tayo, hindi tayo mahiya. Kaya kasi kami mag-update minsan, lalo kapag busy talaga sila sa paggagawa, ayaw naman namin sila i-istorbohin. So ngayon, parang hindi siya na-open. Ay, pinako ata nila. Oo. Pinako nga nila, be. Hindi ka lulusot sa ilalim. Pinako nila, be. So, ayan mga seswang, nakapasok na tayo and hindi mission abort for today's video. So, ayun, tinanggal talaga namin kasi nakapako siya. So, tinanggal namin kasi sayang ang punta namin kung hindi kami makapag-update ngayong araw since wala din ng mga tao ngayon. So, anyway, mag-start na tayo ng update. So, again, ito po yung natin, yung pinasukan natin is dito yung ating landscape. So, magkakaroon ng landscaping dito mga ses. So, abangan nyo yung magiging itsura nyon dahil sobrang yun din yung isa sa inaantay namin, pero kasi medyo matagal pa kasi marami pang kailangang asikasuhin at saka ayusin dito mismo sa bahay. So mga na yan, siguro after na ng mga finishing, doon na maglalagay ng mga ibang mga ganap dito, yung mga landscaping, and ayan. So again, and dito pa rin po itong bakal na ito. So, hindi pa nila natatanggal. So, kasi pag tinanggal na nila to, tuloy-tuloy na yung gawa nila. So, ngayon kasi nakafocus lang muna sila dun sa taas na ginagawa kasi nga yung pinaka, tawag doon? Yung high ceiling at saka yung beam dito na in-extend. Yun yung munang tinatapos nila. So, siguro ngayong week na nila tatanggalin itong bakal. So, ayan, dito muna tayo mag-a-update. So, hindi pa rin din natanggal ito kasi ito yung ginagamit nila once na magpuputol sila ng mga kahoy. So, magaganyan-ganyan sila, lagari-lagari. So, syempre, kapag magpapahinga din, kasi nga, di ba, meron din silang break time. So, kaya minsan, kapag nadadaanan namin sila, nakalimutan namin na break time sila, natutulog. So, yung iba, kalat-kalat talaga sila ng tulog. So, ending, ayun, wala silang masyadong tulugan. So, meron na po tayong pool dito. O, diba? Wow! Ang babaw lang. So, sinabi ko kay mama, ito yung koi fan. Hindi siya magiging koi fan for today's video. So, dito sila naghahalo kasi kailangan pa nila ng ibang halo kasi nga may ibang mga poste pa sa taas na hindi pa nabubuhusan. So, meron din pala nag-comment na what if maglagay din ng koi fan dito sa bagong bahay. So, titignan pa natin kung paano natin may incorporate itong koi fan, kung saan pa mailalagay yan. So, itatanong pa namin yan sa JPS. And speaking of comments, so magbabasa tayo ng mga comment ngayon and sasagutin natin. So, yung mga comment na yun yung mga comments sa mga vlogs natin. So, pinagsama-sama lang namin para tayo ay bibong-bibo. Hindi, para masagot natin, di ba? Para kahit paano, kasi minsan hindi na namin nasasagot talaga. Kumbaga nare-replyan. So, dito na sa isang video para habang nag-update tayo, sumasagot din tayo ng comment. So, ganito din yung ginagawa natin before, di ba, doon sa ating House of Blessing. Minsan pa nga, nasa ilalim tayo ng pantry, habang sumasagot, iba-iba atake. Tapos ngayon naman, dahil upgraded and level up, doon po tayo sasabit. Ay, naging ka na, paniki ka na. Charot lang, hindi normal lang, nasasagutin natin yung mga tanong. So, again, nandito po yung powder room. Ayan. So, anong brand ng powder room? Johnson. Tsare. And the powder room, para kunyari, kapag
kapag may mga bisita, ayun, pwede din silang makapag-CR dito, di ba? So maraming mga CR namin talaga pinagawa kasi ayaw namin talagang nag-aantayan kapag magsi-CR kasi ayaw naman pagsakit na lang talaga ang bato mo, di ba? So ayun, para sa mga taas din may mga CR din para hindi na mahirapan magbaba-akyat. And ayan, so saan tayo unang magi-start na sumagot ng comments? So siguro dito sa ating kitchen. So, andito yung, kitchen. Anong tawag dito? Dining area. So, ayan, andito yung ating dining area. So, ayan, yung dito medyo, talaga, high ceiling talaga yung atake dito. And nabuhusan na din siya mga sis. So, medyo nagatago lang tayo sa sa araw kasi nga, ang ating pest, nag-rejuve po tayo. So, medyo namamalat at saka medyo mahapde ang ating pestable. So, kaya muna tayo dyan. Iwas-iwas muna tayo sa araw kasi baka masunog na lang ang ating face. So dito, nag-extend sila ng kahoy. Kasi nga, dito na sila banda sa ito yung parang glass na gagawin. So, di ba nung nakaraan tinanggal na nila to? So, ngayon, binalik nila. So, unang sasagutin nating comment ay, sabi ni Yolanda Patente, OMG, parang ang saya na ni Iza Marie. Bakit? Kaya, siguro wala na ang BNT sa group nila ng Jessbin. Solo na ba Iza? Joke lang. Buti na lang wala si Balong Jeko at Andrew. Kayo na lang Jessbin, sapat na sa amin. So, Yolanda Patente. So, kung hindi mo kilala si Iza, matagal na po naming friend si Iza bago pa po nag-start ang House of Blessing. So, sila yung kasama namin sa update. Dahil kapitbahay lang namin si Iza. So, syempre kapag kasama namin si Iza, talagang niyayaya naman namin yun. So, choice namin yun kapag kasama namin sila. So minsan lang hindi namin sila nayayaya gawa ng meron din siyang trabaho. So ayaw din namin na lagi namin silang kasama tapos hindi na nila nagagampanan yung mga trabaho nila. So kapag may mga free time lang tapos walang masyadong ganap sa office, yun hinahatak na lang namin para kahit papaano, 'di ba? Makatipid sa kuryente doon sa office. So wala naman din sila masyadong gagawin. So walang ibang meaning kung masaya si Iza or kapag malungkot naman siya, namang eksena nun, anong ibig sabihin nun, 'di ba? So ayan, silang dalawa yan ni Liza Ashley. So silang dalawa yung angel namin. Ayun, nag-start pa lang kami ng House of Blessing hanggang sa nagkaroon kami ng negosyo. Kasama din namin sila doon sa pag-iisip, sa pag-update. As in, kung alam niyo, kung napapanood niyo yung vlog namin before pa, nakasama namin sila, malalaman niyo kung bakit namin laging kasama si Iza Marie at Liza Ashley. Okay, wala pong mga nagkaroon ng sulsulan dahil malalaki na po ang mga bawat isa. Alam na po nila yung ginagawa nila, kung tama man yan o mali. Choice nila yon. Again po wala pong kinalaman si Iza Marie sa pagkawala ng ibang mga bayot sa amin. Okay, choice nila yon. So ayaw naman namin i-push yung sarili namin. Ayaw namin ipilit na laging samahan kami dahil malalaki na kami at meron din kaming mga personal life. Ayaw naman namin silang laging isama. Ayaw naman namin na laging nandito sila. So, syempre, may mga ganap sila. So, hayaan na lang natin, okay? Again po, maging happy na lang po tayo sa bawat isa, sa bawat tinatahak natin. Wag na po tayo magkaroon ng mga issue-issue or kung ano-ano man yung ginagawa nyo, mga guni-guni. Anyway, ayan, dito naman tayo mga sis. Ayan, dahil, ayan, doon hindi kasi kami doon sana kami dadaan kanina. Kaso nga, dito is medyo mahirap kasi talagang nakatali yung alambre. So, doon na lang kasi may isang pako lang naman. Pinush talaga naming hilain. So, dito is meron na tayong tricycle. Diba? Habang ang ginagawa yung ating bahay, nagpapasada kami nimo para kahit papano meron kaming pandagdag sa materyales. Dahil paubos na po yung aming budget, talagang magastos po talaga ang pagpapagawa ng bahay. Charot lang. Hindi, gamit to ng mga gumagawa. So, pinasok muna nila dito dahil medyo matagal nga silang mawawala. So, again, nakapagpa-deliver po ulit sila ng bagong dito, buhangin. So, di ba nung nakaraan, as in wash out na to, ngayon is nagpa-deliver ulit sila dahil kakailanganin nila yan. And more on buhos na kasi sila sa second floor. Hindi na tayo akyat po kasi baka tayo dyan, lumubog tayo dun sa buhangin. Dito naman sa area na to mga seswang, dito nakalagay yung aming kitchen. So, ito yung kitchen area mismo. So, ang plano kasi talaga namin or ang gusto namin sana, ito yung mismong di ba, walling kapag kitchen, luto-luto,
gusto namin magpalagay ng butas dito para in case, di ba, may mga parating or nakikita namin yung ganap doon sa parking area. So, parang ganito yung magiging itsura niya. Maganda ba? So, comment down below mga sesong kung maganda. Kung hindi, comment nyo na lang din para hindi na nating ituloy. Di ba? So, yun sana yung gusto namin. So, again, ang dami pang mga kahoy-kahoy. So, comment nyo down below kung gusto nyo pangkatong. So, andito din yung ibang mga materials nila. Yan yung mga semento. And yung ibang mga kahoy na ginamit din nila. Oo, tabi na nila dito. Pero gagamitin na nila to kapag paano na sila dun sa second floor. Kasi natapos na din nila yung mga dingding at saka nakapagbuhos na din. So, mag-update din tayo dun sa taas mga sesong para mas makita nyo. So, ito, alam nyo na kung ano ito. Ito yung daanan, service area kapag sa parking, pupunta ka ng dirty kitchen, ilalagay mo yung mga pinamili mo. So, doon yan mismo ilalagay. And pa ng mga sesong, meron na din pala tayong dalagyan ng laundry area. So, dito yun siya. Dito yun siya mga sis. Nakalagay ang ating laundry area. So, ayan. Abangan nyo yung magiging itsura niya. So, ngayon medyo hindi pa natin siya na-visualize gawa ng, syempre, hindi pa masyado ayos yung dito. Pero, dito yun mismo, yung aming laundry area. So, ayun, pasok na tayo doon dahil matutos na tayo dito. And, ayan, bago tayo umakyat, basa muna tayo dito ng isa pang comment. So, sabi dito ni Ran Takahashi, may something siguro sa Jessbin kaya iniiwan sila. So may something daw sa amin kaya kami iniiwan. Meron talaga something sa amin. Yun yung pagiging workaholic namin and pagiging professional namin kapag sa trabaho. Pero yun nga, may mga taong hindi masyado din nakakasabay sa ganun. And hindi naman din namin kasalanan kung bakit din sila nawawala. Dahil gawa nga na sabi namin, choice nila yon. And meron pang behind na mga reason kung bakit wala din sila. So hindi na para sabihin dito, hindi na para laging sabihin namin kung ano yung mga naging problema. Again po, wala pong problem sa amin at hindi po kami nagkulang. Ginawa po namin lahat ng best namin, tinulungan namin sila. Pero ganun talagang, meron talagang bagay na hindi nagfi-fit in and kasi kami mga seswang, hindi na rin kasi pabata. So, gusto namin na future na talaga yung inaasikaso namin. Kumbaga, focus na kami sa mga ganung bagay. Hindi na kami yung more on pa laro-laro na lang, more on ganito, ganyan. So, kumbaga parang gusto namin na maging naman siya, maging masecure naman yung namin, yung future namin. So, kaya ganun na lang din kaming maging workaholic or maging ganun ka-drive sa pagtatrabaho at ka-focus. So anyway, ayan dito is, ayan, may sampayan na rin, nakagawa na din. Meron na ding sapayan dito. So, charis. Ito yung aming office area. So, medyo malaki din siya for office. Pero, yun na. Dalawa lang din naman kami. And okay na rin naman sa amin ito. Ayaw naman namin na sobrang laki kasi bahay po ito. Hindi naman to office. Meron din naman kaming office doon. So, for the lang to. Like, kunyari, may mga meeting kami. May mga Zoom meeting. Ayan, dito na kami magpupwesto. So, ayan. Naakyat na tayo sa taas. Kasi yung ibang mga ipapakita namin dito kasi sa baba, mga napanood nyo na yan. So, wala rin naman pang mga improvement. So, more on nag-focus kasi sila sa taas. So, doon na tayo magbibigay ng update. Kapag medyo naboboring kayo sa vlog namin. So, pwede naman kayo manood sa ibang mga vlogs. And dahil ang dami na rin mga, ngayon, komedyante. And sila Tekla, sila Chad, diba? So, marami na rin yan silang mga, nakakatawang vlogger. So, doon kayo mga manood at sa ibang mga bayot. So, kami kasi, may mga sometimes na mga ganong content pero ngayon kasi more on like yung mga adulting talaga content na yung ginagawa namin. Pero syempre hindi pa rin nawawala yung mga ganong content tapos yung matutumbak habang nag-update, mabukulan ka pa nito talaga. So pag ganito tayo. So again suportahan nyo lang kami lahat. So kapag medyo naboboring kayo sa vlog namin, pwede kayo mag-skip, punta kayo sa ibang mga vlog. So ganun lang, yung parang simpleng lang. Hindi na yung mag-iwan pa kayo ng ibang mga comments sa bawat mga vlog. So kapag hindi nyo gusto, edi wag kayo manood. Hindi nyo na nga gusto pero more on pa rin kayong manood tapos mag-bash-bash pa kayo dyan. Ano na lang yon? Haters talaga kayo. Asan kayo ngayon?
Diyan ka sa baba. Dito tayo sa taas, mag-update. So, ayan dito mga seswang. Ayan o, tignan nyo. Nabuhusan na rin to. Ayan, dahil ito yung ginagawa nung nag-update kami dito. Pero hindi pa kasi siya buhos. Pero ngayon, buhos na siya. So, tara, akita tayo kasi maluluto yung pesa ball. Ang hapde Ayan. O, di ba? At saka kabog, tignan nyo, medyo malinis din yung taas. Di ba talagang nilinis nila? O, nakatabi din yung ibang mga materials na ginamit. Di ba? So, tignan nyo yung mga dingding. Tapos na. Pati yung mga bin nabuhusan na din mga ses. Oh my God, magbububog na lang. Bukas na yun mga seswang. So abangan nyo ang pag-deliver ng bubong. Kung anong bubong nga ba yung gagamitin. Corrugated or yung laminated. Ay, hindi magiging laminated for today's video. So ayun, tingnan nyo, tapos na din yung mga wallings namin. And ayan, may mga buhos na din yung mga beam. O, diba? Oh my God! Ilang araw din tayo nakapag-update gawa ng umuulan, diba? So, ayan, medyo windang din tayo sa update. So, ayan, nandito tayo sa taas. So, syempre, panibagong comment naman itong ating babasahin. So, sabi ni My Everyday Life. Again, do not buy Samsung refrigerator or washing machine. So, sabi niya, do not buy daw ng brand ng washing machine or kaya refrigerator. So, hindi, siguro magta-try din kami ng ibang mga brand kasi nagsusearch din kami kung ano pa yung ibang mga brand na magaganda aside sa mga Samsung, like katulad yung sa mga appliances na kakailanganin namin dito sa aming bagong bahay. Pero next po yun kasi wala pa, magbububong pandami pang mga dito gagastusin. So, dito din mga seswang, di ba yung pintuan, parang maliit kasi siya. Oo, yung trending pintuan is here. Diba? Ito maliit siya. Diba? Kumbaga parang sakto lang. Pero kasi maglalagay pa ng hamba dito. Paano yun? Pero kasi sabi, naman daw, standard naman daw. Pero yung ibang CR naman dun, diba malalaki? Ito lang yung parang naliliitan kami. Hindi ko lang sure kasi tignan nyo, ito na yun Tapos ito na lang yung space niya. Maglalagay pa ng hamba. Baka daw papasok pa gilid. Baka pa ganito, sexy. Ay, kabog. Hindi. Sige, double check namin ito kasi medyo maliit talaga siya, lalo sa actuality. 'Di ba nakita nyo naman yun sa akin, yung nakaganon ng ako, tapos medyo may space lang na maliit. So, hindi pa kasi nalalagyan ng hamba or yung para sa pintuan. Pag nalagyan pa ng pintuan, baka lalong lumiit na yan siya. So, double check namin sa namin dito, kay engineer, at saka kay architect, 'di ba? Double check natin. So anyway, ayan dito sa mismong room na to mga seswang is tapos na din yung mga beam, kung makikita niyo. Actually sa lahat na parang hanggang doon din. Tapos nabuhusan na nila yung mga beam. So tama-tama before umulan is talaga nabuhusan nila. So dito naman tayo mga ses. So another naman to siya, another room, 'di ba? Kabog. Tingnan niyo ang beam. 'Di ba may another beam din siya dito. Buhos na din. So, doon lang ang walang beam. So, dito lang walang beam pa, Yan, hindi pa nila nalalagyan. So, the rest, meron na. So, next, magbabasa na tayo ng isa pang comment. Sabi dito ni Mr. John Steven, Hi, Jasbin. Please don't opted for skim coat. Hindi maganda for long term and hindi kasing tibay ng traditional cement finish. Also, mabilis mabakbak ng kapit ng pintura sa skim coat. Mabilis din masira ang skim coat sa mga sharp edges and corners. Top tier pa din sa tibay and longevity and traditional smooth cement finish things. So, yes, gano'n naman din yung inaano namin dito sa aming bahay. So, talagang talaga namin, hindi namin masyado minagmamadali, pati yung sa pagdating sa waterproofing, gawa nga din doon sa aming na-experience sa aming House of Blessing na may mga ganong instances talaga na nagkaroon ng problem. 'Di ba? Napanood niyo naman yung kung matagal na kayo nag-watch ng vlog namin na hindi din perfect yung paggawa sa namin, House of Blessing. May mga nagbakbak talaga na pintura, nagtutubig, nagkaroon din ng leaking. So, yun yung isa sa iniiwasan namin dito sa aming bagong bahay. So, talagang pagdating sa
sa ano talaga, skin coat, at saka pagdating doon sa waterproofing, siguro magiging ano kami, magiging hands-on kami. Andito talaga kami. Gusto namin makita talaga kung paano sila maglagay ng skin coat, kung paano sila maglagay ng waterproofing, yung talagang hindi tinipid. Pero kasi JPS yan, so wala namang hindi talaga titipirin ang mga materials dito. So pagdating nga lang, tignan nyo naman, oh, 'di ba? Ang gamit dito sa bahay namin is yung form blocks, 'di ba? Pasabog siya. And titik-tikin natin siya kung may maririnig tayo. Ouch, wala. Ibig sabihin, maganda ang pagkakabuhos. O, walang ampaw. Talagang ano siya, siksik, liglig at nag-uumapaw. So dito magkakaroon din to ng ano, ng window. Ayan, di ba, more on window kasi nga kapag morning sun, morning sun, morning light, basta ganun. Meron ditong ano, talagang masisilawan. So gusto namin kasi naaarawan talaga yung mismong loob ng bahay. Gawa nga ng, syempre ayaw namin ng amoy kulob, ayaw din namin ng super kulob na halos takot sa araw. Ayaw namin ng ganun. Gusto namin yung naaarawan din siya ng, lalong-lalo ng morning sun. Yun yung pinakaano talaga namin. Kasi sa bahay namin din, sa House of Blessing, naaarawan din naman yun. So gusto namin ng ganun kasi importante talaga ang morning sun. Kumbaga dyan nag-i-start pumasok yung blessing. So talagang kapag gising sa umaga, bubuksan ang mga pintuan, bubuksan yung mga bintana, tapos tirik ang araw. Ganon. So gusto namin ng ganon. Siri, open all the lights. Kano ang bill mo niyan? Siri-siri ka pa. Siri sa cellphone yun. Alexa talaga. Alexa yun. Man sa area na to mga seswang, dito nakalagay yung aming cabinet. So ngayon medyo naguguluhan kami kung ano yung pipiliin naming cabinet na ilalagay dito kasi sobrang daming option na binigay sa amin. So yun talaga mahirap kapag sobrang daming option, di ba? Talagang ang hirap mamili. Pero kapag limited lang yung binigay na option, doon makakapili. So ayan, siguro pag-iisipan pa namin mabuti kung ano yung ilalagay na cabinet dito kasi ayan, kailangan pag-iisipang mabuti kasi tignan nyo. Dahil hindi na biro talaga ang ano, pagka ano ng ano namin dito. And siguro magiging storage. Gusto namin na maraming lagay ng mga kung anik-anik na gamit. Di ba? More on storage. Ayan dito sa bahay. Aside sa more CR. Ay. So ayan, dito tayo dadaan. Oh, bak. So ito yung ano, high ceiling. Ayan, excited kami dito sa part na to mga seswang kasi talagang pasabog talaga, pinaghahandaan yan. So, makikita nyo diba, ang linis ng ano, ng bahay. Walang nakakalat na ano, ng mga materials nila. And ito din, nabuhusan na din nila. Wow, pasabog. Kasi nung last visit namin dito, wala pa yan siya. Kahoy pa lang yan. And ngayon meron na, oh. Tapos lalagyan pa yan ng beam, diba? Oo, lalagyan pa yan siya ng beam. So, yun na lang. More on doon na lang naman sa harapan yung walang beam. And, ayan, tingnan yung finally, nabuhusan na din siya. So, di ba, meron siyang korte. So, di ba, kaya, abangan nyo yan, mga seswang. Ang dami nyong aabangan. Parang ang title nito, Abangan. Di ba, gusto mo yun? So, syempre, bago tayo pumasok dito, magbabasa muna tayo ng another comment. So, sabi naman ni Atconiel Luis, exciting at konting kembot na lang at matatapos na ang bahay nyo, Jesbin. Please let us know kung magkano lahat ang gastusin sa ganyang pagpapatayo ng bahay. Plano ko din kasi magpatayo somewhere in Laguna. Thanks. Ay, sige, oo, magandang idea yan. Dahil hindi pa kami nakakapagbigay ng kung magkano na yung estimated na nagastos namin dito sa pagpapatayo ng bahay, ng dream house. So, abangan nyo yun kasi iaano natin yan. Meron tayong separate vlog for that. Pero again, kung gusto nyo mag-inquire kung sino yung nagtatanong na kung ano yung contractor namin, anong pangalan, sino, eto po yun. I-message nyo na ang JPS iDesign. So, yan po ang gumagawa dito sa aming dream house. So, talagang hands-on yan sila and talagang i-update kayo sa bawat natatapos nila na trabaho. Niko-compare din namin mga seswang doon before sa aming House of Blessing at saka ngayon sa aming dream house mag-asawa. Mas okay talaga na meron kayong contractor once na magpapagawa kayo ng inyong dream house kasi mapapanatag yung inyong kalooban and aside doon talagang maiiwanan nyo yung bahay.
So basta ha, kailangan na pagkakatiwalaan and legit na contractor po ang inyong kukunin. And syempre kahit na legit yan, hindi naman pwedeng sa katapusan na mismo ng bahay nyo, doon kayo magbe-visit. So okay pa din na time to time or kaya kapag may mga free time kayo, nabibisita nyo mismo yung inyong pinapagawa. Okay? Hindi lang basta trusted. So basta meron din nagtitingin and hindi lang yung parang doon simula sa groundbreaking tapos pumunta kayo nakapagpatayo na. Hindi po ganun. Okay, so kailangan pa rin nabibisita nyo sila or kahit na meron kayong legit na contractor. So anyway, ayan dito naman sa side na to mga sis, pumasok na tayo. So dito nakalagay din yung built-in cabinet. So dito siya mismo sa loob nakalagay. So kasi dito pwesto yung aming master's bedroom. So dito yan siya. So pa namin kung saan siya ilalagay kasi nga yung pintuan is andito. Then ang bintana nandito. At another pintuan dito sa CR andito. So paano namin ilalagay or ipoposisyon yung aming bed dito? Kasi ayaw namin na nakatapat mismo sa pintuan. Kasi kami, naniniwala kami, and wala din namang masama sa ganun. Kung meron kayong mga beliefs, may mga kayo pinaniniwalaan kayong kasabihan, walang problema yun. Kahit naman sa dream house namin, ganun din yung ginawa namin. Sunod namin pati din doon sa hagdanan, yung oro, plato, mata. Oro, plata, mata. Ayun pa. Plato ba? Mangkok. Comment down below mga sis. Mangkok ba yun? Oro, plato, mata. Or oro, plata, mata. Plata, mata nga. Ito plato, nagugutom ka na ata. Or gutom na talaga kami. So kaya bibilisan na natin ang update dito. So patalikod lang tayo kasi nararamdaman ko na yung faceable natin. And ayan, nandito na yung aming malaking CR. So pinag-isa na namin ha. Ang laki ng CR, isang room siya, 'di ba? Kung makikita nyo, talagang ito buong CR lang to. Pero hindi. Namin siya, minaximize namin siya kasi napagtanto namin na sobrang laki ng CR. Halos isang bahay. Isang kwarto siya. So ginawa namin, nilagay namin dito yung walk-in closet. Ayan, 'di ba? Aside sa maligo-ligo ka, tapos after mo diyan, maghanap ka na ng mga damit mo. Dito na din nakalagay 'yon. Tapos maglalagay na din kami ng vanity para dito na mismo nag-aayos, 'di ba? Hindi na nakalagay yung vanity doon sa mismong kwarto kasi gusto namin na malawak lang yung kwarto, walang kung ano-ano nang kalagay doon. Mas malawak nga to, parang mali eh. Dito na lang kaya yung kwarto, doon na lang yung vanity. Oo nga, malawak nga siya, tignan mo Or hindi kasi may mga division siya. Oo, ganun siguro. Pero okay na yun kasi may walk-in closet dito, tapos merong CR, ito yung shower room. Tapos, dito, lalagay pa kung saan nilalagay yung vanity. Yung vanity. Ayan, kapag may mga eksenang makeup, ayos-ayos, diba? Diyan yan ilalagay. And syempre, magkakaroon din dito ng bathtub. Wow! Anong bathtub yan? Yung ginagamit po sa mga isda. Yung bandehara? Bandehera? Ano ba tawag doon? Bandehera ata yun eh. Yung parang planggana na punong-puno ng ng isda. Charot. Abangan nyo yan. Ang dami nyong aabangan talaga mga seswang. And syempre, ang katabi ng bathtub, hagdanan. Charis. Hindi pa. So dito din pala, tignan nyo tapos na din. Nabuhusan na din lahat ng beam. Kaso nga dito din sa side na to. So balit 3 beam pa yung hindi nila na bubuhusan. Ayan dito, pati dito sa CR. Diba? Pero dito meron na ding CR. Wow. Shower area, diba? Para kapag maliligo-ligo, tapos paglabas mo, punta ka na sa vanity mo. After mo mag-ayos, punta ka ng walk-in closet, pili ka ng damit. After nyan, dito na tayo kasi sunog na yung muka. Sunog na ang muka. So, ayan mga seswang, tapos na kaming mag-update ayan, sa ating bahay. So, ngayon is nag-late lunch lang kami. Hindi pa kami kumain talaga kanina. So, anyway, ayan, sobrang excited kami sa mga magaganap pa ayan sa aming dream house and also sa mga pagbibili ng mga gamit, ayan sa mga interior, exterior ng bagong bahay. Sobrang na-excite kami sa mga part na yun. So, syempre mga saswang, samahan nyo kami sa ating journey na
ito dahil talagang hindi biro ang pagpapagawa ng bahay. Pero ayun, nakaya nga natin mga sesong sa House of Blessing. Kakayanin din natin dito ngayon sa aming dream house. So syempre kung kaya namin, kaya nyo rin yan mga sesong. Basta magtiwala lang kayo sa inyong sarili and always mag-pray kay God and talagang samahan ng sipag at tiyaga dahil ayun, sa hirap, sa dulo ng hirap is merong ginhawa. So yun lang mga seswang. So I think dito na nga namin i-end ang ating video. If you like this video, don't forget to like and share. And comment down below kung ano pag gusto nyo maging next video namin. And don't forget to subscribe YouTube channel Jessica Absalon. See you guys in our next video. Bye!